Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, may bagong usapin tayo ngayon kaugnay po sa batas ng pamilya, which is ang Fiqhul Usra. So mayroon tayo ditong kitab na Al-Fiqh Al-Muyassar, Qismu Fiqhil Usra. So ang pinagaan na pag-unawa sa batas Islamiko sa usapin kaugnay po sa batas ng pamilya o pagkakaroon ng pamilya. So ngayon, napapaloob dito ang nikah. Kabilang dito ang nikah, ang talak o paghihiwalay ng mag-asawa, yung pag-aalaga sa bata, paggastusin sa pamilya, at ang paghahati ng mana po. So, iyon po yung mga nilalaman ng usapin natin sa Fiqhul Usra. So, dito sa una, papasok tayo sa Kitabun Nikah. Sa Kitabun Nikah, siyempre, napapaloob dito sa Kitabun Nikah, siyempre, nandito yung kanyang mga haligi, ang khitbah, ang sadaq, ang dori, ang walima, ang preparasyon, pagkain para sa kasal, at mga babae na ipinagbabawal at pagkikitungo mabuti sa babae. Pangalawa, at talak, napapaloob dito sa hiwalayan ang mga haligi nito at mga uri nito. Pangatlo, arruj'a, ang pagbabalikan ng mag-asawa. Pang-apat, yung dahilan na hiwalayan ng mag-asawa na sinabi mo nanumpa ka na hindi mo na gagalawin ng asawa mo o tinawag mo yung asawa mo na para mo ng nanay o likod ng nanay mo. Yung sumpaan ng mag-asawa dahil ang pagbintangan niya na gumawa ng zina, li'an. At ang idda ng babae pagkatapos ng hiwalayan, pag-usapan kung kailan siya pwedeng tumanggap ng ibang asawa at kailan pa matatawag na asawa mo yung asawa mo kung siya pa ay nasa loob pa ng idda. Hindi yung ibig sabihin pagkahiwalay, isiwalay na agad. At ang rida at ang pagpapasuso sa bata, al-hadana, pag-aalaga sa bata, an-nafaqat, gastusin sa pamilya at anak, at ang faraid at paghati ng mana po. So, ang Kitabun Nikah, tinutukoy dito, yutlaqu ala aqdi zawaj. Ang pag-asawa ay, ang tinutukoy dito, yung pagtatali para maging ganap at ang kasal at pag-asawa. Wa yutlaqu ala al-wat'i, at tinutukoy din dito yung pagtatalik na pinahintulutan. An-nikah fil istilahi ta'addat alfadu fuqaha al-madahib fi ta'rif an-nikah wa hiya kulluha taduru hawla ma'na al-'aqd alladhi yahillu al-istimta'u bil-untha bi shurut shar'iyyah. Ang nikah sa istilahan sa batas Islamiko, sa technical, napakadaming kahulugan na nabanggit ang mga ulama natin na kung saan umiikot lang ito sa pagtatali ng mag-asawa upang maging halal ang kanilang pagsasama sa pagitan ng lalaki at ang babae sa mga kondisyon na inilagay ng batas natin sa Islam. So, ang pag-asawa po ay nabanggit ito sa Quran, sa Sunnah at saka sa Ijma. Halimbawa sa Quran, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama", kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa mga ulila, mga batang namatay ng kanilang tatay na bata pa sila, "Fankihu ma taba lakum minan nisa", ay mag-asawa kayo saan mang naisin niyo, gusto niyo sa mga kababaihan, masnan, mula sa dalawa, wa thulatha, wa ruba', pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat. So, pwede kayo mag-asawa. So, ito yung dalil na pwede tayong mag-asawa po. Kabilang sa aral natin sa Islam ang pag-asawa po. Ganun din po sa hadith, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya ma'ashara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "O mga binata, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj", ang sino man sa inyo na may kakayahan. Ang ba'an, sabi ng ibang mga ulama, may kakayahan mag-asawa. Sabi nila, makipagtalik at may kakayahan mag-asawa, falyatazawwaj, at mag-asawa ka.
Sa ibang hadis, "Ya ma'syara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj." So, ang mag-asawa kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kabataan, mga binata, kung kaya ninyo na ibigay ang dowry, kaya ninyo na makipagtalik, kumbaga maibigay yung karapatan ng babae, mag-asawa ka. Dahil mas malayo ito, mapangalagaan mo ang mata mo na hindi ka tumitingin sa babae na hindi mo naman mahram o asawa, wa ahsanul farj, at mapangalagaan mo ang pang-ari mo na hindi mo magamit sa hindi mo asawa. Sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa hikmah sa pag-aasawa ay upang mapangalagaan na hindi tayo makagawa ng zina, hindi tayo makatingin sa babae na hindi naman natin mahram, at magkaroon ng pamilya po. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathiru bikumul umami o mukathiru bikumul anbiya yawmal qiyamah." Sa ibang hadis, "Tanakahu tukthiru fa inni ubahi bikumul umam yawmal qiyamah." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa kayo ng wadud, mapagmahal. Al-walud, pala anak. Fa inni mukathiru bikumul umam, dahil ako yung maraming na propeta sa araw ng paghukom. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa kayo at magpadami, damihan ninyong pag-anak, huwag ninyong titipirin, huwag kayo mag-family planning. Fa inni ubahi bikumul umam yawmal qiyamah, dahil ipagyayabang ko kayo sa araw ng paghukom. Sa lahat ng tao sa kabilang buhay, ipagyayabang ko kayo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang pag-aasawa ay kabilang po sa batas Islamiko. Ang ibang mga religion, bawal sa kanila mag-asawa, yung mga pari. Lumalay sa pag-asawa, yung mga madre, which is salungat ito sa paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha na tayo para magpadami at hindi para kontrolin ang pagpapadami. Hukmun nikah. Ano ang hatol sa pag-aasawa? يرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك. So, ang batas ng pag-aasawa ay pinapasukan ng 5 batas. Obligado, haram, sunnah, mubah, makruh. Ay depende sa tao po. So, yan may pag-usapan natin sa susunod na pagkikita natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung kailan siya nagiging wajib, kailan nagiging sunnah, kailan nagiging haram, kailan nagiging makruh, kailan nagiging mubah po ang pag-aasawa po. So, i-detalye natin ang mga batas nito. So, ibig sabihin ng pag-aasawa ay pinapasukan po ng 5 batas. Tulad ng nabanggit natin kanina. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.